Naisip mo na ba kung bakit parang ang pera ay laging malapit, ngunit biglang nawawala sa sandaling abutin mo ito? Paano kung sabihin ko sa iyo na si Baba Vanga, ang bulag na mistiko na ang mga pangitain ay yumanig sa mundo, ay naghayag ng isang sikreto tungkol sa money energy na kayang baguhin ang lahat? Naniniwala ang mga Pilipino sa swerte at mga palatandaan, kandila, barya, mga dasal na ibinubulong sa gabi. Ngunit ang mensaheng ito ay higit pa sa pamahiin. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng nakatagong agos ng kasaganaan na matagal nang naghihintay para sa iyo. Handa na ang universo. Ang tanong, handa ka na bang tanggapin ito? Si Baba Vanga ay hindi isang karaniwang babae. Bulag mula pagkabata, nakita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng iba, mga pangitain ng hinaharap, mga bulong mula sa hindi nakikita, at mga katotohanang yumanig maging sa mga pinuno ng mundo. Ang kanyang mga salita ay umalingaw sa iba't ibang henerasyon, at ngayon, dala nito ang isang mensahe para sa iyo. Isang mensahe tungkol sa pera, biyaya, at pagbabago na sa wakas ay makapagbubukas ng mga pintong matagal mo nang ipinagdarasal. Alam ng mga Pilipino ang kapangyarihan ng mga palatandaan. Mula sa pag-ilaw ng kandila sa simbahan, hanggang sa paglalagay ng barya sa bulsa tuwing bagong taon, hanggang sa mga dasal na ibinubulong ng lola tuwing gabi, bawat kilos ay may kasamang pananampalataya, bawat ritual ay tumatawag ng kasaganaan. Ito ay hindi lang basta tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa enerhiya, at kung paano ito gumagalaw kapag napagpasyahan ng kapalaran na dumating na ang iyong oras. At sa sandaling ito, ang universo ay naghahanda ng isang bagay na maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. Handa ka na bang tanggapin ito? Ang pamanang iniwan ni Baba Vanga. Nagsimula ang kwento ni Baba Vanga sa mga bundok ng Bulgaria, kung saan namuhay siya ng simple, ngunit may dalang pambihirang kaloob. Kahit nawala ang kanyang paningin noong kabataan, binuksan naman ng universo ang isa pang uri ng paningin sa loob niya. Kaya niyang silipin ang hinaharap na hindi pa naisusulat at tuklasin ang mga sikretong hulma ng kapalaran. Mga pinuno, presidente, at karaniwang tao ang naglakbay mula sa iba't ibang panig ng mundo upang makaupo lamang sa kanyang harapan. Naniniwala silang kayang ihayag ng kanyang mga salita ang mga nakatagong katotohanan at paulit-ulit na patunayang tama ang kanyang mga pangitain. Mula sa malalaking kaganapang pandaigdig hanggang sa personal na kapalaran, nagsalita siya ng mga bagay na walang ibang nakakaalam. At ngayon, isa sa kanyang pinakamakapangyarihang mensahe ang tuwirang tumutukoy sa money energy, ang agos ng kasaganaan na siyang nagtatakda kung sino ang maghihirap at sino ang uunlad. Bakit kaya ganoon kalalim ang tiwala ng mga Pilipino sa kanyang pangalan? Dahil ang kanyang mga propesya ay umaalingaw sa matagal ng paniniwala ng ating mga ninuno. Ang buhay ay hindi lang hinuhubog ng sipag at tiyaga, kundi ng mga puwersang hindi nakikita, pananampalataya, tamang oras, at tamang pag-aayon. Sa Pilipinas, likas na sa pamilya ang maniwala sa pamahiin at mga palatandaan. Kumakatok tayo sa kahoy upang iwasan ang malas, naglalagay ng bigas sa hapag para sa kasaganaan, at nag-ipon ng barya sa garapon upang tawagin ang swerte. Ang mga pangitain ni Baba Vanga ay akma sa parehong katotohanan, ang pera ay hindi lamang papel, ito ay enerhiya, at maaaring baguhin ang agos nito. Isipin mo ito, isang babaeng walang mga mata, ngunit mas malayo ang kanyang nakikita kaysa sinuman. Siya'y nagbabala, gumabay at nagbigay ng pag-asa. Paalala ng kanyang mga salita na ang paghihirap sa pera ay hindi panghabang buhay. Katulad ng dagat, ang enerhiya ay maaaring magbago ng agos. Katulad ng buwan, ang kapalaran ay may kani-kanyang yugto. Ang pamanang iniwan ni Baba Vanga ay hindi tungkol sa takot, ito ay tungkol sa paghahanda. Inihayag niya na ang mga naniniwala, ang mga nananatiling tapat, ay ginagabayan patungo sa mga oportunidad na hindi nakikita ng iba. Para sa mga Pilipino, malalim ang tama nito, dahil batid natin na ang mga biyaya ay dumarating sa pinaka hindi inaasahang paraan, isang alok ng trabaho sa ibang bansa, isang panalong tiket sa loto. Isang bayad na biglang dumating para mabura ang utang, o isang estrangherong biglang nag-abot ng tulong. Bulong ng kanyang pangitain ang katotohanan ito, hindi pa tapos ang iyong kwento sa pananalapi. Ang mga pagsubok na kinakaharap mo ngayon ay hindi ang iyong huling kapalaran, ito ay mga bagyong daraan bago ang panatag na tubig. Gaya ng nakita niyang pagbabago para sa mga bansa, nakita rin niya ang pagbabalikwa sa personal na buhay ng tao. At para sa mga nagpapatibay ng pananampalataya, ang pagbabagong ito ang magdadala ng kasaganaan at kapayapaan na matagal nang inaasam.
Nanatiling buhay ang pangalan ni Baba Vanga sa loob ng maraming dekada dahil ang kanyang kaloob ay hindi tungkol sa kanya, ito ay tungkol sa mga taong kanyang nahipo. At ngayon, kabilang ka na roon. Pag-unawa sa pera bilang enerhiya. Kapag iniisip natin ang pera, karamihan sa atin ay nakikita lamang ang mga barya, papel o numero sa bank account. Ngunit ayon sa mensahe ni Baba Vanga, at sa karunungan ng maraming tradisyong Pilipino, may mas malalim na kahulugan, ang pera ay enerhiya. Isa itong agos, tulad ng tubig, na dumadaloy kapag bukas ang daan, ngunit humihinto kapag may harang. Napansin mo na ba kung bakit may mga taong tila laging dinadaluyan ng biyaya, habang ang iba na may nahihirapan kahit anong sipag ang gawin? Hindi ito laging tungkol sa pagsisikap, ito ay tungkol sa pagkakaayon. Katulad ng katawan na nangangailangan ng maayos na sirkulasyon upang mabuhay, ang ating buhay pinansyal ay nangangailangan din ng dumadaloy na enerhiya. Kapag ito'y naharang ng takot, negatibong isip o pagdududa, hindi makakadaloy ang pera. Ngunit kapag pinalitan ito ng pananampalataya, pasasalamat, at pagiging bukas, kusang dumarating ang kasaganaan sa pinaka hindi inaasahang paraan. Matagal nang nauunawaan ng mga Pilipino ang katotohanang ito, kahit hindi natin ito tinawag na enerhiya. Madalas ipaalala ng ating lola na maglagay ng barya sa ilalim ng unan tuwing bisperas ng bagong taon. Nag-ilaw ng kandila ang mga pamilya hindi lang para sa panalangin, kundi upang pumasok ang kapayapaan at biyaya sa tahanan. Ang maliit na mangkok ng bigas, asin, o asukal sa hapag ay higit pa sa tradisyon, ito ay simbolo ng pagtanggap sa kasaganaan. Ang mga gawaing ito ay hindi lamang pamahiin, sila ay mga ritual ng enerhiya, mga palatandaan sa universo na handa tayong tumanggap. Pinagtitibay ng pangitain ni Baba Vanga ang matagal ng bulong ng ating kultura. Kapag itinuring natin ang pera bilang enerhiya, natututo tayong igalang ang daloy nito. Isipin ito, kapag piniga mo ang tubig ng mahigpit, dudulas ito sa iyong mga daliri. Ngunit kapag pinanatili mong bukas ang iyong mga kamay, maingat itong mananatili sa iyong palad. Ganoon din ang yaman. Ang mga taong laging takot, nag-aalala, at mahigpit ang kapit sa pera, ay madalas itong itinataboy. Ngunit ang mga kumikilos ng may tiwala at pasasalamat ay lumilikha ng magnetong humihila ng biyaya. Madali ring makilala ang mga palatandaan ng naharang na money energy, walang katapusang bayarin, madalas na pagtatalo tungkol sa pera sa pamilya, panaginip ng pagkawala o kawalan, o ang pakiramdam na kahit gaano kalaki ang kinikita, hindi ito nananatili. Hindi ito mga parusa, ito ay mga babala. Senyales na kailangang linisin at muling ihanay ang iyong enerhiya. Sa kabilang banda, malinaw din ang mga palatandaan ng malayang dumadaloy na money energy, biglang nakakasumpong ng barya, pagtanggap ng hindi inaasahang oportunidad, pakiramdam ng gaan matapos magdasal, o paulit-ulit na nakikita ang mga numero gaya ng 888 at 11 oras 11 minuto. Ito'y mga kumpirmasyon mula sa universo na nabuksan na ang agos ng kasaganaan. Ano ang ibig sabihin nito para sa'yo? Ibig sabihin, ang yaman ay hindi lamang para sa mga masuswerteng tao. Ibig sabihin, ang mga pagsubok mo ngayon ay hindi permanente, kundi pansamantalang anino lamang. Sa pamamagitan ng pag-shift ng iyong enerhiya, sa pamamagitan ng pananampalataya, ritual, at pagtitiwala, pinapayagan mong bumalik sa iyo ang natural na agos ng kasaganaan. Ang karunungan ni Baba Vanga ay hindi tungkol sa paghabol ng yaman, kundi sa pag-unawa sa ritmo nito. Tandaan, ang pera ay hindi iyong amo. Isa itong bisita. At kapag tinanggap mo ito ng may pananampalataya, pasasalamat, at respeto, palagi itong makakabalik sa iyong tahanan. Mga palatandaan na malapit nang magbago ang iyong money energy. Paano mo malalaman kung malapit nang magbago ang iyong money energy? Ang universo ay hindi kailanman nagpapadala ng biyaya ng walang naunang mga palatandaan. Katulad ng may itim na ulap bago bumuhos ang ulan, o ng katahimikan bago sumikat ang araw, may mga senyas na ang kasaganaan ay papalapit na. Naniniwala si Baba Vanga na ang mga mapagmasid ay malinaw na makakakita ng mga palatandaang ito, at alam ng mga Pilipino ang katotohanang ito. Matagal na nating pinagmamasdan ang mga pahiwatig mula sa espiritual na mundo, maging sa panaginip, mga numero, o biglang damdaming tila imposibleng ipaliwanag. Isa sa pinakamalinaw na palatandaan ay ang mga panaginip. Nakapanaginip ka na ba ng mga barya, dumadaloy na tubig, o pintuang bumubukas? Hindi ito basta mga imaheng walang saysay. Ito ay mga mensahe mula sa iyong subconscious, ginagabayan ng universo, na senyales na ang yaman ay papasok na sa iyong buhay.
Sa tradisyong Pilipino, ang panaginip ng isda ay madalas nangangahulugang pera, habang ang panaginip ng malinaw na tubig ay hudyat ng paparating na biyaya. Bigyang pansin ang mga panaginip sa gabi dahil madalas nilang dala ang katotohanan ng kinabukasan. Isa pang palatandaan ay ang biglang paglitaw ng paulit-ulit na numero, lalo na ang 888, 111, o 11 oras 11 minuto. Maraming Pilipino ang nakakakita ng mga numerong ito sa resibo, orasan, o kahit sa plaka ng sasakyan. Hindi ito mga aksidente. Sa espiritual na pagsasanay, ang 888 ay simbolo ng walang katapusang kasaganaan, ang pangakong ang pera ay babalik sa iyo. Ang 11 oras 11 minuto naman ay paraan ng universo na nagsasabing, humiling ka ngayon dahil bukas ang pintuan. Kapag ang mga numerong ito ay paulit-ulit na sumusunod sa iyo, ibig sabihin ay lumilipat na ang enerhiya mo papunta sa kasaganaan. Minsan ay mararamdaman mo rin ito sa iyong katawan, isang biglaang kilabot sa gulugod, pagtindig ng balahibo kapag iniisip ang pera, o init na nararamdaman sa mga palad. Ito ay mga energetic signals, parang kuryenteng dumadaloy, na nagpapaalala na may gumagalaw ng hindi nakikita. Madalas sabihin ng mga Pilipino na pagpagaan ng espiritu kapag may kilabot na biglang dumating. Ngunit sa katotohanan, maaaring ito rin ay bulong ng paparating na kasaganaan. Maging mapagmasid din sa iyong pang-araw-araw na buhay. Nakakakita ka ba ng mga barya sa daan? May taong bigla na lang bang nagbigay ng pagkain, regalo, o kahit kaunting pera? Ang maliliit na biyayang ito ay hindi aksidente. Ito ang paraan ng universo upang ipakita na nagsisimula ng gumalaw ang agos ng swerte. Sa mga tahanang Pilipino, madalas paalalahanan ng matatanda na huwag ipagwalang bahala ang baryang nakita, dahil ito'y mga tanda ng swerte mula sa mga hindi nakikitang kamay. Maging ang mga pagsubok ay maaaring senyales din bago magbago ang money energy, minsan ay tila mas sumasakit ang buhay. Dumarami ang bayarin, nagiging alanganin ang trabaho, o nadidelay ang mga bagay na inaasahan. Huwag itong ituring na parusa. Ito'y huling unos bago luminaw ang kalangitan. Madalas sabihin ni Baba Vanga na ang biyaya ay dumarating matapos ang pagsubok, at yaong mga nananatiling matatag sa gitna ng bagyo ang siyang aanihin ang gantimpala pagkatapos nito. Kung nararanasan mo ang mga palatandaang ito ngayon, pahalagahan mo sila. Hindi sila mga pagkakaton lamang. Sila ay kumpirmasyon na ang enerhiya ng pera ay kumikilos na papalapit sa iyo. Binubulong ng universo, maghanda ka. Matatapos na ang iyong panahon ng paghihirap at magsisimula na ang iyong panahon ng kasaganaan. Ang bisyon ni Baba Vanga tungkol sa kasaganaan. Ang mga salita ni Baba Vanga ay hindi kailanman tungkol sa tsamba, ito ay tungkol sa kapalaran. Kapag siya'y nagsalita tungkol sa kasaganaan, hindi niya tinutukoy ang basta-bastang swerte o biglaang pagyaman. Ang kanyang inilarawan ay isang hindi nakikitang agos ng yaman na gumagalaw kapag ang isang tao ay ganap ng nakaayon sa universo. Malinaw ang kanyang pangitain, ang pera ay hindi napupunta sa mga desperadong humahabol dito, kundi sa mga handa sa puso, isipan, at espiritu. Isipin ang karagatan, ang mga alon ay patuloy na tumataas at bumabagsak kahit ikaw ay handa o hindi. Ngunit kung ikaw ay nagtayo ng iyong bangka, kung ikaw ay naghihintay ng may pagtitiwala, maaari mong sakyan ang mga along iyon patungo sa pampang ng mga biyaya. Ang mga hindi handa, gayunpaman, ay naagos ng alon o nananatiling nakatengga sa tuyong lupa. Paalala ni Baba Vanga sa mundo na laging naroon ang mga oportunidad, ngunit ang mga nagtitiwala at naghahanda lamang ang tunay na nakakatanggap nito. Madalas niyang banggitin ang tungkol sa mga nakatagong pintuan. Mga pintuang hindi nakikita ng karamihan dahil natatakpan ng duda, takot, o kawalan ng pasensya ang kanilang mga mata. Ngunit para sa mga may pananampalataya, para sa mga nananalangin, nagtitiwala, at nananatiling bukas ang enerhiya, unti-unting nagiging malinaw ang mga pintuang ito. Para sa mga Pilipino, malalim ang dating nito. Naniniwala tayo sa mga dasal na ibinubulong sa katahimikan ng gabi, sa mga kandilang sinisindihan sa nobena, sa tahimik na pag-asa na bubuksan ng Diyos at ng universo ang daan. Sa kanyang mga pangitain, inilarawan ni Baba Vanga ang pera bilang isang ilog ng liwanag. Ito ay walang tigil na dumadaloy, ngunit hindi lahat ay nakakainom mula rito. May mga dumaraan lamang na hindi ito napapansin. May mga masyadong abala kaya hindi nila ito namamalayan. Ngunit yaong mga ginagabayan, yaong mga gising ang espiritu, ay tuwirang dinadala sa tubig na yon. Ang ilog na ito ay hindi lang nagdadala ng yaman.
Nagdadala rin ito ng ginhawa, kapayapaan ng isip at kalayaan mula sa takot. May dala ring babala ang kanyang mga salita. Ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pag-ipon ng pera. Yaong mga nagiging gahaman o nakakalimutang magbahagi ay makakakita nitong unti-unting nawawala, tulad ng buhangin na dumudulas sa pagitan ng mga daliri. Sa kulturang Pilipino, alam na natin ito, kapag dumarating ang mga biyaya, lalo silang dumadami kapag ibinabahagi. Kapag bukas palad, mas masagana ang ani. Pinagtitibay ng bisyon ni Baba Vanga na ang pagiging mapagbigay ay bahagi ng susi upang manatiling buhay ang enerhiya ng yaman. Ipinahayag din niya na maraming tao ang malilito sa tunay na kahulugan ng kasaganaan, iisipin nila na ito ay puro material na yaman lamang. Ngunit ang tunay na kasaganaan ay balance, ang pagkakaroon ng sapat para sa iyong mga pangangailangan, sapat upang makapagbahagi, at sapat upang mabuhay ng walang takot. Para sa ilan, ito ay dumarating bilang pera. Para sa iba, ito ay dumarating bilang oportunidad, kagalingan, o mga relasyon na nagbubukas ng bagong pinto. Sa Pilipinas, tinatawag natin itong swerte, ngunit higit pa ito sa swerte. Ito ay pagkakaayon, gantimpala ng universo sa pananampalataya. Ano ang kahulugan ng kanyang bisyon para sa iyo? Ibig sabihin, kung naririnig mo ang mensaheng ito, tinutulak ka na ng universo. Ibig sabihin, nakatayo ka na malapit sa isa sa mga nakatagong pintuang kanyang binanggit. Ang enerhiya ng pera sa paligid mo ay naghahanda ng magbago, hindi dahil pinilit mo ito, kundi dahil nagtiis ka, naniwala, at nanatiling tapat sa gitna ng mga unos. Ang pamana ni Baba Vanga ay hindi lamang tungkol sa paghula ng hinaharap, ito ay paalala na laging binabalanse ng universo ang timbangan. Para sa mga may pananampalataya, pasensya, at pag-asa, ang panahon ng kakulangan ay hindi mananatili magpakailanman. Ang agos ng kasaganaan ay handa nang magpakita sa iyo. Praktikal na mga ritual para ialin ang iyong enerhiya sa pera. Ang pangitain ni Baba Vanga ay hindi lamang tungkol sa propesya, ito ay tungkol din sa pagkilos. Naniniwala siya na habang ang kapalaran ang sumusulat ng mas malaking kwento, bawat isa sa atin ay may kapangyarihang ihanda ang sarili para sa mga biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, ritual, at malay na pagkakaayon. Para sa mga Pilipino, likas na sa ating kultura ang mga gawaing nag-aanyaya ng kasaganaan. Narito ang ilan sa mga simpleng ritual na may makapangyarihang epekto upang ialin ang iyong enerhiya sa agos ng pera. Hindi ito pamahiin, kundi mga simbolikong kilos na nagpapaalala sa universo at sa iyong sarili na handa ka ng tumanggap. Isa, ritual ng barya at asukal. Kumuha ng 3 malilinis na barya at ilagay sa isang maliit na mangkok na may asukal. Ang asukal ay sumisimbolo ng tamis at pag-akit, habang ang mga barya ay sagisag ng kasaganaan. Ilagay ito sa kusina o malapit sa hapagkainan. Sa tuwing makikita mo ito, bulungan ng pasasalamat, dumadaloy ng madali ang pera sa akin. Sa mga tahanang Pilipino, laging may asukal, kaya't ito ay isang pamilyar, ngunit makapangyarihang paraan upang akitin ang pinansyal na balanse. 2. Bigas sa pintuan. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang bigas ay sumisimbolo ng buhay, kabuhayan, at kasaganaan. Magwisik ng dakot ng bigas sa iyong pintuan habang sinasabi, mga biyaya, pumasok kayo sa tahanang ito. Isang simpleng kilos na hudyat na bukas ang iyong pamilya sa kasaganaan. Paalala rin ito ng tradisyon ng mga Pilipino na laging nag-aalok ng bigas sa bisita, dahil kapag pumasok ang kasaganaan, hindi ito nag-iisa, lagi itong may kasamang higit pa. 3. Bay leaf sa pitaka. Matagal nang itinuturing ang dahon ng laurel, bay leaf, bilang sagisag ng tagumpay at kasaganaan. Maglagay ng isang tuyong dahon ng laurel sa loob ng iyong pitaka, kasama ng iyong pera. Habang ginagawa ito, ituon ang iyong isip sa layunin, ang pitakang ito ay humihikayat at nag-ingat ng yaman. Maraming Pilipino ang nagulat na matapos gawin ito, mabilis na dumating ang maliliit na biyaya, mga diskwento, regalo, o dagdag na kita. 4. Kandila ng intensyon. Sindihan ng berdeng kandila para sa paglago o gintong kandila para sa yaman habang iniisip ang iyong mga pinansyal na layunin. Bulungan ng apoy, bukas ako sa pagtanggap, nakaayon ako sa kasaganaan. Sagrado sa kulturang Pilipino ang mga kandila mula simbahan hanggang tahanan, kaya't natural lamang na isama ito sa ritual ng pagpapalakas ng enerhiya. 5. Pagsusulat ng pasasalamat. Bago matulog, isulat ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo kahit gaano kaliit. Ang pasasalamat ang pinakamalakas na magneto ng money energy.
Kapag kinikilala mo ang mga biyayang mayroon ka na, binubuksan mo ang pinto para sa mas marami pa. Madalas ipaalala ni Baba Vanga na sumusunod ang yaman sa mga taong marunong kumilala sa halagang hawak na nila. Maaaring simple ang mga ritual na ito, ngunit ang lakas nito ay nasa intensyon at pag-uulit. Bawat kilos ay naglilipat sa iyong enerhiya mula sa kakulangan tungo sa kahandaan. At kapag sinamahan ng pananampalataya, pasensya, at tiwala, lumilikha ito ng hindi nakikitang daan kung saan malayang makakadaloy ang pera. Tandaan, ang mga ritual ay hindi sa lamang ka. Sila ay mga usapan sa universo. Tulad ng paghahanda natin ng tahanan para sa mga bisita, inihahanda ng mga ritual na ito ang iyong espiritu para sa kasaganaan. At kapag handa ang iyong enerhiya, darating ang mga oportunidad, bubukas ang mga pinto, at matatagpuan ka ng mga biyaya, kahit hindi mo inaasahan. Alam na ito ng mga Pilipino. Ang mga dasal ng ating lola, ang mga bariyang iniingatan tuwing bagong taon, ang mga kandilang sinisindihan sa panahon ng pagsubok, lahat ito ay mga kilos ng pananampalataya na umaayon sa mga nakatagong biyaya. Paalala ng bisyon ni Baba Vanga na sa pamamagitan ng mga munting ritual na ito, idinedeklara mo sa universo, handa ako sa agos ng pera, handa ako sa kasaganaan, handa ako sa pagbabago. Transformasyon at emosyonal na epekto. Kapag nagbago ang money energy, higit pa ito sa pagdagdag ng laman ng iyong pitaka, binabago nito ang iyong buong buhay. Ang pangitain ni Baba Vanga ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng yaman, kundi sa paghilom ng bigat na dala ng kahirapan. Para sa maraming Pilipino, ang pinansyal na pakikibaka ay hindi lang basta numero sa papel. Ito ay mabibigat na emosyon, ang pag-aalala kung paano mapupunan ang pangangailangan ng pamilya, ang sakit ng makitang walang makain ang mga anak, ang walang katapusang pressure ng mga bayarin. Ngunit isipin mo sandali gigising ka isang araw at mapagtatanto mong unti-unti nang napuputol ang mga tanikala. Ang mga late fees na dati kinatatakutan mo, wala na. Ang takot sa bukas ay napalitan ng kumpiyansa. Iyan ang tunay na kahulugan ng kasaganaan, ito ay kalayaan. Ito ay kapayapaan ng isip. Kapag nakaalin na ang iyong money energy, maliliit na pagbabago ang unang mapapansin. Biglang may dumarating na oportunidad, isang bagong alok na trabaho, isang customer na nagbabayad ng tama sa oras, o dagdag na kita na hindi mo inaasahan. Ang mga maliliit na tagumpay na ito ay dumarami hanggang mapagtanto mong hindi na katulad ng dati ang iyong buhay. Sa bawat hakbang pasulong, unti-unting nababawasan ang bigat ng pinansyal na stress. Alam ng mga pamilyang Pilipino ang kapangyarihan ng ganitong transformasyon. Ang isang nesi na minsang nanghiram lang para makabili ng tiket palabas ng bansa, kalaunan ay nagiging haligi ng kanilang tahanan. Ang tindera sa palengke na dati hirap makabenta, biglang dinadagsa ng mamimili. Isang estudyanteng matagal nang nagdarasal para sa matrikula, biglang nakatatanggap ng tulong mula sa kamag-anak o scholarship. Hindi ito basta aksidente, ito ay mga totoong kwento ng enerhiya na nagbabago dahil sa pananampalataya. Ngunit ang emosyonal na epekto nito ay higit pa sa pera. Kapag lumuluwag ang kapit ng takot sa pinansyal, lumalakas ang pagmamahalan. Mas kaunti ang alitan, mas marami ang tawanan. Mas mahimbing ang tulog ng mga magulang dahil alam nilang ligtas ang kanilang mga anak. Sumisibol ang kumpiyansa, at ang pag-asa ay nagiging araw-araw na kasama imbes na isang malayong pangarap. Paalala ni Baba Vanga na ang kasaganaan ay hindi lang material, ito'y emosyonal, espiritual, at panghenerasyon. Ngunit may kaakibat ding responsibilidad ang transformasyon. Kapag dumating ang mga biyaya, paano mo ito gagamitin? Para lang ba sa iyong sarili, o handa ka ring magbahagi? Sa kulturang Pilipino, sagrado ang pagiging mapagbigay. Naniniwala tayo na kapag nagbigay ka, dumadami ang biyaya. Ang simpleng pasalubong, o ang pagbibigay kahit kaunti lang ang meron, ay patunay na lumalago ang kasaganaan kapag ito ay ibinabahagi. Pinagtitibay ng mga turo ni Baba Vanga ang katotohanan ito, ang yaman na kinikimkim ay kumukupas, ngunit ang yaman na umiikot ay umuunlad. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, ano ang magbabago sa buhay mo kung mag-shift na ang money energy ngayon? Babayaran mo ba ang utang? Tutulungan ang pamilya? Itatayo ang iyong mga pangarap? Ang transformasyon ay hindi nagsisimula sa pera mismo, kundi sa paniniwalang karapat-dapat ka rito. Kapag ang paniniwalang iyon ay pumasok sa iyong puso, sasagot ang universo. At kapag nangyari iyon, hindi na muling magiging katulad ng dati ang iyong buhay. Ang pangitain ni Baba Vanga ay hindi kailanman inilaan upang takutin, ito ay inilaan upang ihanda ka.
Nakita niya ang hinaharap kung saan ang mga may pananampalataya, nagtitiwala sa hindi nakikita, at nagbubukas ng kanilang puso sa kasaganaan ay makakaranas ng isang makapangyarihang pag-shift ng money energy. At ngayon, narinig mo na ang mensaheng ito. Ang mga pinapasan mong paghihirap ngayon ay hindi permanente. Ang mga delay, pagkadismaya, at mga gabing walang tulog dahil sa pag-aalala sa pera ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Sila ay mga pagsubok lamang bago ang transformasyon. Gaya ng laging pagsikat ng araw matapos ang pinakamadilim na gabi, darating din ang iyong panahon ng biyaya pagkatapos ng mga pagsubok na iyong kinakaharap. Malalim ang pagkaunawa ng mga Pilipino rito. Ang ating kultura ay palaging nabubuhay sa pag-asa na magiging mas mabuti ang bukas, na ang mga panalangin ay masasagot, at na kahit sa pinakamahirap na oras, si Diyos at ang universo ay magbibigay. Paalala ng propesya ni Baba Vanga na ang pag-asa ay hindi hungkag. Ito ang binhi na umuusbong tungo sa kasaganaan. Kaya habang humahakbang ka pasulong, tandaan mo ito, ang yaman ay hindi lamang para sa makapangyarihan, sa may impluensya, o sa ilang maswerte. Ito ay para sa mga naniniwala, naghahanda, at nagdedeklara na handa na sila. Karapat-dapat ka sa kasaganaan. Karapat-dapat ka sa kapayapaan sa pananalapi. At nagsisimula ng ialin ng universo ang lahat para sa iyong breakthrough. Ngayon, huminga ka ng malalim at ulitin ang mga affirmations na ito. Hayaan mong lumubog sa iyong kaluluwa, dahil may kapangyarihan ang mga salita, at kapag sinabi ng may pananampalataya, sila ay nagiging realidad. Mga affirmation para sa money energy shift. Bukas ako sa agos ng money energy. Tinatanggap ko ang kasaganaan sa aking buhay. Karapat-dapat ako sa yaman, kapayapaan, at tagumpay. Dumadaloy sa akin ang pera sa inaasahan at hindi inaasahang paraan. Inilalabas ko ang takot at nagtitiwala ako na magbibigay ang universo. Panandalian lamang ang aking mga pagsubok, ngunit walang hanggan ang aking mga biyaya. Ako ay nakaayon sa kasaganaan, at ang kasaganaan ay nakaayon sa akin. Ibinabahagi ko ang aking mga biyaya, at dumadami ang aking mga biyaya. Handa na ako sa pagbabago. Handa na ako sa kasaganaan. Sabihin mo ang mga salitang ito araw-araw, at hayaan mong gabayan nila ang iyong mga kilos. Ang mga affirmations ay hindi basta pangungusap, sila ay mga susi na nagbubukas ng subconscious, na ginagawang pananampalataya ang pagdududa, at ginagawang realidad ang pananampalataya. Habang nagtatapos ang mensaheng ito, hayaan mong manatili sa iyo ang katotohanan ito. Ang pangitain ni Baba Vanga ay hindi tungkol sa paghihintay, ito ay tungkol sa paniniwala. Ang mga palatandaan, ang mga ritual, ang mga pagbabago sa enerhiya, lahat ay patungo sa iisang bagay, handa nang magbago ang iyong pinansyal na kwento. Kaya sindihan mo ang iyong kandila, ibulong ang iyong panalangin, at patatagin ang iyong pananampalataya. Dahil napagpasyahan na ng universo, narito na ang iyong oras ng kasaganaan. At kapag dumating ito, naway hindi mo lamang ito tanggapin, kundi iyong ibahagi, paramihin, at hayaang basbasan ang mga susunod pang henerasyon. Nagsimula na ang agos. Ang tanong ay hindi na kung. Ang tanong ay, handa ka na bang tanggapin ito?